Huwag mong pagdudahan ang aking kapangyarihan, nandito ako para ilabas ang imposible sa iyong paglalakbay. Ang iyong pisikal na kagalingan, ang iyong mga interpersonal na koneksyon, at ang iyong katatagan ng ekonomiya ay malapit ng mai-renew. Magtiwala ka sa akin, ako ang nilalang na nagre-rehabilitate ng nawala at nagpapanumbalik ng nasira. Maging handa sa isang yugto na puno ng mga himala at pagpapala na nalalapit, handang magbigay ng bagong ningning sa iyong buhay. Tanggapin ang mga salitang ito ng may pananampalataya, mahal ko. Maging handa dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Humanda ka dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal. Dapat kang maging matapang at masipag. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking. Ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng aking bawat iniisip at nararamdaman. Alam mo kung kailan ako nalulungkot at kung kailan ako nalulungkot. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na panahong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking kapangyarihan sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang mga madilim na gabi ng kalungkutan at dalamhati ay magtatapos na. Ang linggong ito ay nagpapakita ng sarili bilang isang pambihirang paglalakbay, puno ng mga nakakagulat na sandali, mula Lunes hanggang Linggo. Maging handa na masaksihan ang mga himala na namumulaklak sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kagalingan, at ang iyong mga pakikibaka sa mga kwento ng tagumpay at tagumpay. Huwag mong pag-alinlanganan ang aking kapangyarihang maglaan para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na Ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin, at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso, at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak,
at ang aking mga salita ay umaalingaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, nang walang pag-aalinlangan, nang hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Tandaan, anuman ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Anuman ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita at ipapadala sa iyo na nababalot ng aking pag-ibig. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Nagtitiwala ako na kaya kong manalo sa laban na ito at lalabas akong matagumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento ng buong pagtitiwala sa Diyos. O makapangyarihang Ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong buong tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Hesukristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Punasan mo ang luha ko. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Maging handa para sa isang bahanang pinansyal na kaunlaran, masiglang kalusugan at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. Kung ang mga salitang ito ay nakarating na sa iyo, alamin na ikaw ay magsisimula ng isang paglalakbay ng malaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Ito ay panahon ng mga himala at pagpapala na naglalayon lalo na sa iyo. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras hanggat hindi ka susuko. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay,
at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo, ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya, at ang kagalingan ay patungo sa iyong katawan. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo. Kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Ikaw ay may pribilehiyo, habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya at panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga pagpapalang darating sa iyo. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamangha-manghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Humanda sa buhay na hindi mo inaasahan, simula pa lang ito ng isang magandang paglalakbay na malapit nang maganap sa iyong paningin. Napapalibutan ka ng aking presensya, at ang aking banal na espiritu ay napupuno ka ng buo. Hinding-hindi kita pababayaan o pababayaan. Maghanda. Habang ang iba ay nahahawakan ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo. Panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito, anak ko. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig. Ang aking kapangyarihan ay hindi natitinag at ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, laging alalahanin ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At narito ako para pagpalain at protektahan ka sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang magagandang bagay para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala, at tanggapin ang mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ngayon. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at na binuksan mo ang iyong puso sa akin. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Ingatan mo sila, sa iyo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Naway magkaroon ka ng mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong paglalakbay.
Sa lalong madaling panahon, ang stress, pagkabigo at mga gabing walang tulog na gumugulo sa iyo ay magiging panandaliang alaala lamang. Habang gumagaling ang iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay papasok sa iyong buhay at ang iyong pamilya ay mabibiyayaan ng kasaganaan sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamangha-manghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ako, ang kataas-taasang manggagamot, ay nag-aalay ng aking mga pagpapala sa iyo, handang pagpalain ka ng sagana. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang banal na regalong ito. Para tanggapin ito, ay type ang 777 sa mga komento. Ngayon, pinagtitibay ko na walang anumang bagay na nagbabanta sa iyong kalusugan, oras, pananalapi o pamilya ay magtatagumpay. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos na nangangalaga sa iyo araw-araw mula sa iyong pagsilang. Ako ay naroroon sa bawat yugto ng iyong pag-iral. Darating ang panahon na iiwan mo ang pagod at yakapin ang kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay malapit ng magbago, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at bibigyan ka ng kumpletong pagpapagaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon at mga pabor ay nasa daan na sumasagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan at ginagabayan ka. I-type ang 333 sa mga komento para makuha ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Ipinahayag ng Diyos na siya ay ganap na nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay, na gumagawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking minamahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa Kanya ng may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. Taglay ko ang kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan at ang iyong mga pakikibaka sa tagumpay. Ako ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay. Magbigay ng taos-pusong pasasalamat para sa iyong mga pagpapala, kasalukuyan at hinaharap, pati na rin ang mga natanggap mo na. Bumuo ng isang listahan ng mga bagay, malaki at maliit, na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Maglaan ng ilang tahimik na oras upang mag-alay ng tunay na pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo, o ipikit ang iyong mga mata at tumutok. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin ay walang hanggang tagumpay na ginagarantiyahan na. Aabot sa iyo ang aking mga pagpapala at tatakas ang mga naghahangad na saktan ka. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasa ng maayos na pamilya, at haharapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa ilalim ng kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang masasama sa mga matuwid. Magtiwala sa Kanya at i-type ang 555 sa mga komento upang matanggap. Sinasabi ng Panginoon na bago matapos ang linggong ito, mararanasan mo ang pagdagsa ng pagmamahal, kasaganaan, at kalusugan na naghahatid ng hindi mailarawang kagalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa. Ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at trabaho hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga himala. Kahit sa mga sandali ng matinding kawalan ng pag-asa,
maaari siyang mamagitan at magpadala ng isang himalang may kakayahang ibalik ang iyong pag-asa. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak, ang aming Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus patay at inilibing, bumaba sa mansyon ng mga patay, nabuhay siyang muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos na makapangyarihang Ama, kung saan siya darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa pakikiisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng laman, sa buhay na walang hanggan. Amen.